Happy weekend mga kababayan dito sa Poland. And welcome back dito sa aking YouTube channel kung saan ay pag-uusapan natin ang bagong minimum wage dito sa Poland para sa mga foreign workers. So, magkano ba ang kinikita ng mga manggagawa dito na OFW na ang kinikita monthly ay minimum? So, sa bagong batas ng labor para sa manggagawa, ang monthly minimum wage ay nagkakahalaga ng 4,806 PLN. Monthly yan, mga kababayan. Gross yan. Kumbaga, hindi pa deducted ang tax dyan, mga kababayan. So, napakalaki na kumpara noong nag-start ako dito sa Poland 5 years ago, mga kababayan. Naalala ko pa, nung dumating ako dito sa Poland, taong 2020 or late 2020, ang minimum wage lang sa Poland ay nasa 2,600 PLN. Then, taong 2026 ay nagkakahalaga nga ng 4,806 PLN. So, malaking bagay, napakalaking bagay niyan para sa mga Pilipinong manggagawa dito sa Poland. So, sabi ko nga sa inyo, tumataas at gumaganda ang ekonomiya dito sa Poland. Magkano naman ang per hour or yung hourly minimum wage? Nagkakahalaga ng 31 zloty ang per oras dito, mga kababayan. Yan yung para doon sa mga nakalitsenya ang kontrata. So, ang net nyan, kapag ka per hour kayo, after tax, nagre-range yan ng 23 to 25 zloty. Depende sa deduction ng agency or ng employer ninyo. So, doon naman sa minimum wage ninyo na 4,806 PLN, ang net nyo dyan ay nagkakahalaga ng 3,605 or 3,610. So, sabi ko nga, depende sa kaltas ng employer ninyo at ng agency ninyo, mga kababayan. Yan ay bagong update dito sa Poland sa taong ito. So, nag-start yan ngayong January at pinatupad yan ngayong January rin. So, hindi lahat ay sumasahod ng minimum. Yung iba ay above minimum. So, hindi ko alam kung tinaasan din sila. Katulad kong manggagawa din dito, naka-above minimum ako dahil nga nagtatrabaho ako sa hotel industry at medyo mataas yung position ko dun sa trabaho, kaya hindi ko pwedeng ikumpara yung minimum wage, mga kababayan. At maganda yung benefits sa mga taong ito. Mas madami akong natatanggap na benefits sa bago kong trabaho ngayon, mga kababayan, dahil nga naging housekeeping supervisor ako at iba yung bracket ng salary. Kaya mas gusto ko yung mga taong ito. Kumbaga, para sa akin siguro itong taong ito. At nag-start din ako, sabi ko nga sa inyo, taong 2020, nandito na ako sa Poland at na-experience ko may trabaho sa agency for more than 2 years. Then, nag-start ako sa minimum wage na 2,600. At syempre, 5 years ago, ay iba pa rin yung cost of living dito sa Poland. Mas mababa yung mga bilihin,
mas mababa yung renta sa apartment, sa room. Kaya napakahirap ikumpara ng 5 years ago sa ngayon. So tumaas nga yung minimum wage, then tumaas din naman yung mga presyo ng bilihin, tumaas din yung renta ng bahay or ng room. Pero kumpara sa karatig bansa dito sa Europe, mas maganda pa rin kung para sa akin, dahil nga nagta-travel din naman ako minsan kapag may extra akong budget. Kaya mas masasabi ko sa inyo na mas okay pa rin ang Poland. Yun nga lang, syempre, kapag usapang currency, so mas panalo yung mga naka-euro na OFW dahil alam niyo naman na mas mataas yung palitan ng euro sa peso kumpara sa zloty to peso, ano? Pero pag usapan namang safety, ganda ng lugar, at baba ng cost of living, so dito sa Poland ay mas maganda pa rin, mga kababayan. At isang beses lamang tataas ang minimum wage ngayong taong 2026. At malaking bagay yan para sa mga Pilipinong manggagawa dito sa Poland. Dahil nga yung pagtaas ng salary ay kasiyahan na nating mga Pilipinong manggagawa. At inuulit ko, mga kababayan, ito ay para lamang doon sa mga naka minimum wage. Hindi kasama dito yung mga per kilo ang kinikita. Kasi nga may mga ganyan sa factory, yung mga per hour. So hindi kasama. Hindi ko alam kung ano yung kalakaran or usapan ninyo ng agency ninyo or ng employer ninyo kung ang kontrata ninyo ay mandate or full contract. So ilan lamang yan. Itong video na to ay para lamang sa usaping minimum wage. So kung may mga katanungan kayo dito sa video na to, ay pwede kayong mag-iwan ng comment dito sa comments section or sa iba't ibang video ko sa aking social media account, mga kababayan. So sabi ko nga sa inyo, maraming nagbago, maraming nangyari, at maraming na-achieve itong bansang Poland. Tumaas ang ekonomiya at patuloy na nakakapagbigay ng maayos na trabaho para sa mga foreign workers. Kaya kung usaping trabaho at ganda ng ekonomiya, ay isa ang Poland sa umuunlad dito sa continental or kontinente or dito sa Europe. No, isa ang Poland sa gumaganda ang ekonomiya dito sa Europe, mga kababayan. Kaya kung pangarap mo mag-Poland, push yourself, tulungan mo ang sarili mo, manood ka ng mga video katulad nito para magkaroon ka ng idea, at tulungan mong matupad yung pangarap mo. Kung gusto mong maging OFW katulad ko dito sa Poland, tulungan mo yung sarili mo katulad ng ginawa ko. At matatamasa mo yung ganitong minimum wage. Baka next year ay tumaas uli. Kasi alam ko, taon-taon, for more than 5 years dito sa Poland, tumataas ang minimum wage, isa or dalawang beses kada taon. Pero ngayong taon, isang beses lamang, mga kababayan. Pero malaking bagay, malaking tulong para sa mga katulad kong Pilipinong manggagawa. At syempre may mga
bonus pang natatanggap dun sa company ko. So bonus na yan. At meron pang tax return. So ngayong taon din yan. Tatalakayin natin yan sa mga susunod kong video. At bibigyan ko kayo ng idea. For sure ay may makukuha si Kabayang Adrian ngayong taon sa aking tax return. At i-update ko kayo dito sa aking YouTube channel. At sana ay nakapag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel mga kababayan para tuloy-tuloy yung pagsubaybay ninyo sa mga ganitong video at patuloy kayong maging updated patungkol sa Poland dahil dito lang naman ako gumagawa ng video mga kababayan kapag may free time, kapag day off ko. So makikita nyo, hawak ko itong aking camera at based ito sa aking experience dito sa Poland mga kababayan dahil nga more than 5 years na si Kabayan dito at independent na OFW. So at least marami akong mga nai-experience dahil nga tinataguyod ko ang aking sarili. Siyempre sa tulong din ng iba nating mga nakikilalang local people, sa tulong din ng mga boss ko sa aking company. So nagkakaroon tayo ng kaalaman at ang kaalaman na yan ay naiibahagi natin sa ating kapwa Pilipino na nangangailangan. So hindi man actual minsan dahil nga mostly sa video ako nag-share dahil nga wala akong masyadong kaibigang Pilipino dito. Alam niyo naman, busy si Kabayang Adrian din sa trabaho at wala akong time para makipag-meet sa mga kapwa natin Pilipino dito dahil malayo sila at may trabaho din yung mga yan. So once again mga kababayan, ako si Adrian at isa akong OFW dito sa Poland at ito ang kwentong buhay OFW ko. And once again, God bless.